Ang video inyong mapapanood ngayon ay mula dito yan kay Aerial TV. Ito ang sabi, pipigilan ng China, barkong pandigma ng Pilipinas pinadala sa Skoda Shoal. Ito, ano kaya ito? I-play na natin. Magandang araw mga ka-Aerial Defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan, barkong pandigma ng Pilipinas pinadala na sa Skoda Shoal. Pero bago tayo magpatuloy, huwag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Nag-deploy ang Philippine Navy ng barkong pandigma sa Skoda Shoal o Sabina Shoal sa gitna ng hinihinalang reclamation activities ng China sa lugar. Ayon kay Navy spokesperson for the West Philippine Sea Commodore Roy Vincent Trinidad, pinaigting pa nila ang pagpapatrolya sa lugar at sa mga nakalipas na araw mayroong nakatalagang isang warship sa lugar. Ito ay para masigurado na maibunyag ang iligal na gawain ng kung sino man na nagtatambak ng mga patay na coral sa Sabina Shoal, saad pa ng Philippine Navy official na noong 2011 o 2012, nang gawin ng China ang lahat ng reclamation activities sa West Philippine Sea, kung saan gumamit sila ng mga higanteng dredger para makapaglipat ng buhangin at magtayo ng base militar sa Mischief, Subi at Panganiban Reef. Subalit sa pagkakataong ito, walang napansin na presensya ng mga dredger bagamat nakita aniya ang resulta ng naturang aktibidad kung saan maraming durog na coral sa Sabina Shoal. Navy has increased its patrols in Sabina Shoal. This is to ensure that whoever is doing that, we are not sure who is doing that, whoever is piling up dead corals on Sabina Shoal, we will be able to expose their activities. So far none. The approach here, it will take more than a military effort. The approach here is to show the world that we are a player, a responsible player following international law. So we would like to show the world what the other players are doing in the maritime domain. And I would like to say that the other claimant countries have been subscribing to international law, except for China. That we will do everything to ensure that Sabina and all other features within our EEZ will remain under Philippine sovereignty and sovereign rights. Maaari umanong sabihin na ito ay isang partikular na pagtatangka upang mabawi ang parte ng West Philippine Sea at bumuo ng isang artipisyal na isla. Sa kabila nito, siniguro ni Commodore Trinidad, na nakabantay sa sitwasyon ang Philippine Navy kasama ang PCG para maiwasan na maulit ang nangyari sa nasabing mga taon, kaya't ang diskarte ngayon ng gobyerno sa West Philippine Sea ay ang Transparency Initiative, para ipakita sa mundo kung ano ang ginagawa ng ibang mga bansa sa maritime domain at sinabi din ng opisyal na sumusunod ang ibang mga claimant na bansa sa international law maliban sa China. Matatandaan na iniulat ng Philippine Coast Guard nitong weekend na nadiskubre nila ang mga durog na corals, na di umano'y itinapon ng mga barko ng China sa Skoda Shoal sa umano'y panibagong pagtatangka para sa reclamation, bagamat itinanggi naman ito ng China at tinawag ito ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin na chismis lamang. Sa kabila nito, sinabi ni Commodore Trinidad, na nananatiling alerto ang Navy upang maiwasan ang anumang build-up sa Skoda Shoal, na nagpapaalala sa ginawang militarisasyon sa Panganiban Reef o Mischief Reef sa nakalipas na 10 taon, iniulat ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na magdadagdag ng deployment ng mga barko ang kanilang hanay para umalalay sa ikinasang civilian supply mission ng atin ito coalition sa Baho de Masinloc Shoal. There's no denying the fact na mas maraming China Coast Guard vessels na na-deploy dito. You can use different ways naman, no? Whether commercially available na satellite information. Makikita naman natin lahat, no? It's already an open source. Mako-confirm natin na yung sinasabi ni Mr. Ray Powell ay totoo talaga. Maraming China Coast Guard vessels na nakabantay dito, maraming Chinese maritime militia dito. So I won't deny that. No? So dahil dito sa maraming mga deployment ng People's Republic of China para harangin ang ating ito coalition sa kanilang paglalayag sa Baho de Masinloc, ang ating komandante ng Philippine Coast Guard, Admiral Gavan, has decided to deploy 2 more Coast Guard vessels para siguraduhin, no, na kung sakali man, no, wag naman sana, there will be untoward incident na mangyayari dito, ay meron tayong mga Coast Guard vessels na sisiguraduhin ililigtas natin at masisigurong ligtas ang ating mga kababayan. Ang isang barko natin, yung BRP Bagakay, ay na-deploy na
Actually, nauna na nga siya doon. I-rendezvous niya na lang itong ating convoy. Right now, as I said, no, we're still preparing 2 more Coast Guard vessels to escort itong ating convoy. Naglayag na ang civilian convoy mula Zambales kaninang umaga patungo sa Panatag Shoal sa West Philippine Sea. Inescorten naman ng PCG ang convoy na binubuo ng 100 bangka. Ayon sa organizer ng civilian mission na Atinito Coalition, maglalagay sila ng symbolic markers o mga boya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Kalakip nito ang paghahatid ng essential supplies gaya ng langis para sa mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Ang civilian mission ay itinuloy pa rin sa kabila ng mga ulat ng umano'y malaking puwersa ng Chinese vessels na bumubuo ng blocking formation sa Panatag Shoal. Binigyang diin ni Atinito Co-Convenor at Akbayan President Rafaela David na isang legitimate exercise ng karapatan ng mamamayang Pilipino at sovereign rights ng bansa base sa international law ang mapayapang civilian mission na nakatakdang magtapos sa Biyernes, 17 ng Mayo. Binigyang diin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na walang plano ang Pilipinas na i-militarized ang sitwasyon sa West Philippine Sea. And this decision of deploying Coast Guard vessel in the West Philippine Sea didn't start during this administration. Nagsimula ito nung panahon pa ni Pangulong Benigno Aquino, itinuloy din naman ni Pangulong Duterte, at ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. The primary reason why Coast Guard is the priority in terms of our deployment in the West Philippine Sea, it's because of 2 reasons. One, we don't intend to militarize the issue in the West Philippine Sea. This is the primary objective why the Coast Guard vessels are being deployed in the West Philippine Sea. Second is, we don't want to provoke or escalate the tension. Ang paniniwala natin dito sa rehiyon na to, not just for the Philippines, that the moment you start deploying warships, that will provoke or escalate the tension. At we can learn from history, from the 2012 Scarborough Shoal standoff. That's what had happened when we deployed the Philippine Navy warship, and it resulted to a standoff during that time. So learning from what had happened, this is the reason why Coast Guard since then became the primary response natin in maintaining our presence in the West Philippines. Now, kung ang tanong, how do I see the Coast Guard in the next coming years? The President has always been mentioning this. We don't want to escalate the tension. We don't want to provoke anybody. We need to maintain our level of professionalism in dealing with the bullying tactics of the People's Republic of China. So, kung sa ating Pangulo in the next coming years, makikita natin na the moment we start deploying Coast Guard vessels, ito ang magiging mas matahimik at mas mapayapang approach natin, and to show the international community na we really don't intend to have a much more bigger kinetic conflict with anybody. There are so many calls now for the Filipino people na bakit hindi na lang kasi warship ang ipadala natin sa ayungin? Bakit hindi na lang kasi Philippine Navy mismo ang magdawa ng resupply, for example? Alam naman natin, na sa Coast Guard vessel pa lang, for example, when we start deploying 2 Coast Guard vessels, ang Chinese Coast Guard will be deploying 6 or even 7 Chinese Coast Guard vessels. Once we increase the number of Coast Guard vessels, dadagdagan din nila ulihan ang triple pa or quadruple pa. White Coast Guard vessels pa lang ang pinag-uusapan natin dito. Pero the moment we start deploying Philippine Navy warship, they might even be deploying most likely, they will be deploying their own warships as well, na mas malalaki pa sa Philippine Navy warships din natin. And then, kapag nag-increase na naman tayo, mag-deploy naman sila ng mas malalaki at mas modernong barkong pandigma. And we're going to have them a reason as an excuse para sabihin nila, tayo naman kasi ang nag-deploy ng warship dito. So, our presence for the Coast Guard is not to escalate the tension. As much as possible, we don't want the People's Republic of China to have an excuse at sabihin nila, magdadala na rin kami ng Philippine Navy warship dahil ito na ang sasakyang pandigma na ipinapadala din ng Pilipinas. This is what we are preventing.
to have another standoff, to have a much more escalated tension in the West Philippine Sea. This is the reason kung bakit sa nakaraang 3 administrasyon, bakit Coast Guard vessels pa rin ang nakikita natin sa West Philippine Sea. Because none among those presidents wanted to have a larger conflict with anybody. Hindi lang to conflict with China or even with Vietnam or Malaysia. Ang pinanghahawakan natin dito ay ang mapayapang dialogo at pag-maintain ang posisyon natin sa West Philippines. Ayun mga tol, kayo, anong masasabi nyo dito sa usaping ito mga tol, no? Ayan, kung meron kayong mga opinion at komento, i-comment nyo lang sa baba. Pag-usapan natin yan. Ayan, muli maraming salamat dito kay Aerial TV at sa inyong lahat. Peace!